sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Lakas talagang mambola ang health secretary, ano ha? Pagdating sa theory mahabigan, parang walang problema ang pasyente natin, ha? Talaga naman, kaya kung papahinggan po niyo mahabigan ang magaling na health secretary, parang wala tayong problema sa sektor ng kalusugan, ha? Kaya lang, Mr. President, siguro po pacheck nyo rin. Ayan, yan ang problema sa administrasyon, yung mga sinasabi na ila opisyal, walang nagmo-monitor kung ito ba ay nagagawa o hindi. Ay, nako talaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tatanggalin ba o hindi? Oras, Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. Oy, congratulations sa mga bagong pasa sa bar exam, ha? At congrats sa mga yung mga scholar ng bayan sa UP. Abay, sa wakas nagatap, bar top notcher ang isang estudyante mula sa UP na si Jen Roniel Ray Timola Sanchez. Abay, dati sabi, kaya wala daw nagtatap na mga taga-UP, ha? Yung mga scholar ng bayan, ayan, hindi na masyado nagal kasi puro rally-rally. Abay, congrats sa mga bagong pasang abogado. Aba, ang mga taga-UST, ha? Ayan, 4 ang kanilang top 10, ha? Mukhang magaling PJ, ha? Ayan, Justice Romy Barsa ang mga reviewers dyan sa UST, ano, ha? Aba! Congratulations nga pala sa ating pamangkin, ha? Ayan, si Elita Barsa. Ayan, for passing the bar exam. Ayan po ay anak ni former presiding Justice Romy Barsa ng Court of Appeals. Congratulate na rin natin yung dati naming kasama rito, mahabigan, ha? Yung Margie Holmes Jr. namin dito, ha? Yung nagbabalita ng balitang jurut-jurut, mahabigan. Akalain nyo, ha? Ayan, abogada na itong si Attorney Cyril Jurut-Jurut Copino. Congratulations sa lahat ng mga bagong pasa. Ayan, nako, mamaya dami nagte-text sa atin dito. Mamaya isa-isahin natin lahat ang mga iyan, ha? Samantala, magandang umaga Pilipinas. Good morning Mr. President. Good morning Malacanang. Abay, Mr. President, mukhang nabola-bola kayo ng Health Secretary kahapon, ha?
Abay, panay ang pa-interview ngayon, ha? Ayan, ang gaganda ng mga programa, meron daw purok pangkalusugan, ha? Na libre ang laboratory exam, libre gamot, siguro po Secretary Ted Herbosa, ayan. Sa totoo lamang po hindi kayo pumapasyal sa mga government hospitals kaya hindi nyo alam ang nangyayari sa ibaba. Buwas-buwasan nyo mga biyahe nyo, Secretary, ha? At huwag nang bibili ng mga pa-expire na mga gamot. Hindi lang naman dyan, ha? Sabi ko sa inyo, pagka nagsalita ang health secretary, sabi nga ng mga taga-insiders natin sa DOH, abay, pagka nagsalita, ang galing, ayan, parang walang problema, ha? Pero maniwala ka, puro theory lang yan. Wala, sana nga ay magkatotoo, ayan. Pero Diyos ko, 4 na taon na. Anyari. Kung kailan patapos na ang termino ng Administrasyon Marcos, gaganda ng mga programa, ha? Mahabingin na talagang ganyan, maraming bolero kung minsan, ha? Magandang umaga, Senator Amy Marcos. Aba, ito naman yung Senator Amy Marcos, tinatakot ang ilang mga senador, ha? Abay, sabi daw ng kanyang bubit sa Aquinosa next week, ha? Ayan. Sa Huwebes next week, ha? Abay, may mga kakasuhan na ron ng mga senador sa issue ng flood control scandal, ha? At binanggit ng presidential sister sina Senator Jinggoy Estrada. Naku, Senator Jinggoy, ha? Abay, alam mo na ba ito, ha? Ayan, Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva, at ganon din si dating Senador Bong Revilla. Ayan, paano kayo yung mga yung tawag nito? Yung mga binanggit pang ibang senador, Senator Amy, 'di ba nabanggit din noon si Senator Grace po, ha? Ayan. Ngayon ay si Mayor Abby Binay. Ayan. Sila kaya ay kasama rin po, mahibigan, sa mga kakasuhan. At hindi lang yan, abay, may mga congressmen din, ha, na kakasuhan ayon kay Senator Amy. At siyempre, nako, ang kababayan mo, Apo Mista, ayan, Mayor General Benji Magalong, abay yung yung hari ng Raka netting project na si Eric Yap. Ayan, mukhang kakasuhan na rin. Daming bayan. Ano pa mainit na issue ngayon, ha? Abay, isa pang mainit na issue po, mahabigan, abay, itong si Manang Aimee, dahil pasabog ngayong New Year, ha? Abay, ang sabi ng Manang Aimee, abay, next month, abay, isusulong na ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan, yan kasi ang woman to beat sa 2028 presidential elections, malapit na, ha? Ang sabi ng Manang Aimee, ayan, meron daw portion sa 2026 national budget, yung tinatawag na soft pork. Abay, yan daw po ay gagamitin, ayan, na pang-ayuda. Ayan, kanina pang-ayuda to, Manang Aimee, ha? Sa senator judges, ayan, yung mga magsusulong sa kamara, ayan, yan daw po ang panustos, ayan, para maisulong ang impeachment laban kay VP Sara. Ayan, kaya sabi nga natin, ingat-ingat din sila, ha? Baka may maala corona sila. Ayan, nung inimpeach ang dating Chief Justice Renato Corona, ayan, ano ang ipinamigay, ha? Ano ang ibinigay sa ilang senator judges? Ayan,
Pero ano ang nangyari? Ayan, abay yung mga binigyan ng PDAP, yung mga bumoto sa impeachment, yung ilan doon ay nakulong pa rin. Damdamin Bayan. Uy, Mr. President, anyari ito ha, Senator Secretary Ralph Recto, grabe naman ano ha. Magkano ang utang na loob? Aba 17.6 trillion ang utang ng Pilipinas. Alam mo, yan din ang isang pagkadismaya natin sa administrasyon sa ating presidenteng Ilocano ha. Abay Apo General Rudy Diaz ha. Abay kuyang naturing ang Ilocano ang ating presidente ha. Pero ano ha, hindi tulad ng tatay ha. Ayan, hindi na kermet. Ayan. Abay ngayong sandamakmak ang utang natin Mr. President. Abay sana naman mag-implement kayo ng mga austerity program. Ayan, 'di ba? Ayan. Naalala ko noon ang dating Pangulong Erap Estrada nung ganyang ang laki din ng utang ng Pilipinas ha. Ang ginawa po ng dating Pangulong Erap Estrada kahit na simpleng bagay po mabigyan may mga austerity program, yung mga pagtitipid ng gobyerno. Ngayon po wala tayong ganyang programa ha. Ayan, bawasan ang gastos. Ayan, pagkatapos ganito bilyones ang ninanako sa pondo natin ha. Kaya siguro po Mr. President, Secretary Ralph Recto, ayan, Executive Secretary ha. Abay mga simpleng bagay pero sa dinami-dami laki ng utang natin ngayon na 17 trillion pesos. Abay dapat magtipid naman tayo ha. Huwag naman tayong utang ng utang. Nasa na yung kopya ko rito ng mga inutang dito ha. Yung foreign debt, ayan. Lalo na ngayon, lalaki ng utang natin kasi bumabagsak po ang halaga ng piso. Ayan. Abay, magkano Mr. Michael Ismaga ang palitan ng dolar? Nagsara kahapon sa halagang 59 pesos and 35 centavos. Ayan. Yan po ang pinakamalalang pagbagsak ng halaga ng ating piso. Ayan. Foreign debt. Magkano ang foreign debt natin? Ha? Abay 5.5 trillion. Ayan. Yung domestic debt natin 12.12 trillion pesos. Kaya siguro Mr. President, ayan, bilang Ilocano, kailangan may mga austerity measures po tayo. Damdamin Bayan. Samantala, nasa naka-standby ba si Let? Ayan, alamin nga natin ang latest sa Malacanang. Oy, o nga pala ha, yung mga deboto natin ha, ingat-ingat po mga lolo, mga lola, lalo mga senior citizens. Kaya lang ang maganda po, nag-level up na yata dun sa karosa, ayan, na paglalagyan sa puong itim na Nazareno. Abay last year pala hindi pala 4x4 yung gulong ng sasakyan. Ngayon po ay 4x4 na yata, 4 na gulong na. Ayan, para daw mas mabilis ang usad. Aba last year pala parang tricycle pala, 3 lang ang gulong. Ayan. So para safe, ayan, lalo natin hindi natin mapigil ang mga deboto. Ayan, kasi mga deboto natin ayan, sabi nga nung pare sa Quiapo, ha. Ayan, pwedeng sumamba pero huwag sumampa. Ayan. Baka mamaya bumigay po ang karosa na kinalalagyan ng Black Nazarene. Damdamin Bayan. Uy, may mga hinimatay na ha. Ayan, Diyos ko. Unay nga naman yung mga senior citizens. Ayan, kawawa naman sila. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Aba, ano ba ang schedule ng ating mahal na Pangulo ngayon na Miss Let? Ha? Ayan, kontento ba ang Pangulong Marcos sa briefing na isinagawa ng Health Secretary kahapon? Kung magpaliwanag sa 2x2 kanina, gaganda, ano? Parang walang problema sa health. Oy, nga pala, yung kuyang nating doktor, ayan yung guarantee letter na pinag-uusapan. Abay, hindi po ito applicable sa mga private hospitals. Ayan, o nga naman, ano ha? Pagka daw yung mga guarantee letter, hindi daw binabayaran yung mga government, yung mga private hospitals ha? So siguro dapat tingnan din mabuti yan, klaruhin.
At yung guarantee letter, alam po niyo mahabing pero sa totoo lang, alam po ninyo kahit na walang pera dun sa bagay, kaya guarantee letter, may pera dapat yan alam po niyo mahabing sa totoo lamang po, ayan, pagka ordinaryong mamamayan ka, mahirap ka, pumunta ka sa ospital, abay, pipila ka talaga. Ayan, talagang mahaba ang pila, lalo kung wala kang kilala, ha? Abay, maghintay ka. Ayan, kung ma-ooperahan ka, ayan, kailangan pa manalo ka pa sa raffle. Diyan sa Rizal Medical Center. Ayan. Ay, good morning, Yusek Chong. Ayan. Abay, mantagin pa yung mahabigan iraraffle pa yung ooperahan. Diyos ko, mamamatay ka nga dyan. Pagkatapos pagka alam po niyo sa totoo lamang po kahit na hindi magbigay ng pera, yung letter lamang na isang politiko po mahabigyan, lalo pagka senador yan o kaya congressman. At modesty aside po mahabigan kami rin po sa media pagka nahinga ng turo na ganyan, yung endorsement lang ba? Alam po niyo mahibigan malaking bagay yun Kesa wala, pupunta ka sa ospital na wala kang kakilala, ay dadaan ka sa talaga matagal. Ayan, pero kung may sulat si senator, may sulat si congressman, abay, medyo nakatulong ng konti. Ayan, mapahabilis at medyo maganda ang pag-asikaso kumpara sa walang kakilala. Damdaming Bayan. Kasi takot din sila baka maimbestigan ng Senado, ng Kongreso, ha? Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ang ganap sa Malacanang ngayon na Miss Let? Aba, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bubuksan ngayon ang wow. Apari Camalaniugan Bridge sa lalawigan ng Cagayan. Abay, safe ba ito? Ha? Baka mamaya Secretary Vince Dizon, ha? Abay, kaninong project ba ito? Baka mamaya yayayain niyo pa ang presidente na magbubukas. Pagkatapos, daanan lang na isang malaking truck, bagsak yan, ha? Nakakahiya, ha? Safe ba ito? Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, biyaheng Cagayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang aktibidad ngayong araw. Una nitong i-inspeksyonin ang Pigatan Detour Bridge sa bayan ng Alcala. Itinayo ang pansamantalang tulay matapos bumagsak ang lumang tulay noong Oktubre dahil sa sabay-sabay na pagdaan ng umano'y overweight na mga sasakyan. Pangungunahan rin ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng Apari Camalaniugan Mega Bridge. Ang nasabing tulay na may habang higit 2 kilometro ay itinayo para magsilbing alternatibong ruta sa Magapit Suspension Bridge, ang tanging tulay na tumatawid sa Cagayan River sa dulong parte ng Cagayan. Inaasahang magpapalakas ito ng accessibility at magpapagaan ng biyahe ng mga residente, kaya magpapasigla rin ng ekonomiya ng lalawigan. Lakay? Abay, anong oras yan, Miss Let? Ang Pangulo ba nasa biyahe na ba o nasa Cagayan na? Alas 9:30 ngayong umaga yung schedule, Lakay. Di dapat nandun na siya, on the way na siya. Nasa Batak ba siya, nasa Lawag o nasa Malacanang pa ang presidente? Mukhang sa Malacanang manggagaling. Sa Malacanang manggagaling. Ayan. Ano ang nangyari sa briefing ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa presidente kahapon? Tinalakay-lakay yung mga programa ng sa health sector para ngayong taon. Ganon, yun lang. So, napabili ba ang presidente? Hindi na ba siya tatanggalin? Ayan. Depende daw kay Presidente Lakay. Akala ko depende kay First Lady. Malakas daw kay First Lady ito kaya astig pa rin ang Secretary Ted Herbosa. Ayan. Di ba sinabihan ng presidente na, Secretary Teddy, laki-laki ng utang natin. Ayan, bawas-bawasan mo naman ang gastos sa biyahe-biyahe, ha? At saka huwag kang mangako sa World Health Organization na ipagpapatayo mo sila ng opisina sa BGC. Ganun ba? Wag magdodonate ng ilang milyong dolyares. Ayan. Mga ospital natin kulang na kulang sa pondo, magdodonate ka pa. Ganun ba? Oo, basta't ang bili ng presidente Lakay ay
yung ikagiginhawa ng mga Pilipino kapag nagkasakit o yung pag-iwas sa sakit. Ayan, kita naman kung magpaliwanag po ang ating Health Secretary, parang walang problema sa kalusugan. Ayan. O nga pala, merong super flu ngayon. Ayan. Anong action dito ang Department of Health? Alam mo, Hindi naman daw naka-alarma lakay. Actually, yung unang naisa lang 17 gumaling na daw. Kasi, ang sabi niya, yung mga flu naman, trangkaso, ay kusang gumagaling. So, kailangan lang yung minimum health standard na pinatutupad. Gaya pa rin ng dati, kapag mayroon kang flu-like symptoms, dapat nag-face mask, nag-stay sa bahay, ganyan. Yan ang problema rin sa kanya. Reactionary siya. Dapat preemptive tayo. Ayan. Bago lumala yan, sa ibang bansa, ayan, actually, dito nga sa atin, nitong before Christmas, ayan, ang daming nagkakasakit, ang daming inuubo, ayan, kahit saan lugar, ayan, mapa-restaurant, dito lamang sa opisina, siguro gumagawa na rin na aksyon ng Department of Health dyan. Mga warning lang ba? Oo. Ayan, babala, Ang mga tips. dinilakay ni Secretary Herbosa ay dun sa mga bibiyahe sa US at UK na kung maaari ay magpabakuna dahil doon nga laganap yung super flu. Ayan, anyway, so safe na ba siya? So far, kasi wala pa ng cabinet revamp lakay. Wala gano'n. Nako. Binay ba nasabi ko kanina? Ayun, yung binanggit nga pala ni Senator Amy ay Mayor Nancy Binay. Ayan, hindi na pala si Abby. Ayan, natalo pa lang senatorial candidate si ayan. So anyway, maraming salamat kung Ben. Ayan. So, hintayin natin kung hindi nga magpapatupad ang presidente ng revamp. Pero siguro, Mr. President, gawin nyo yan. Ayan. Kahit sa huling taon man lang na yung panunungkulan, may mabago man lang sa ibang departamento na hindi nagtatrabaho yung kanilang mga cabinet secretaries. Natrabaho naman pero kulang. Alamin dun sa mismong ahensya kung kumusta nga ba talaga yung performance ng mga namumuno. Sabi na ating bubit sa DOH, kita nyo ha? Ayan, galing magpaliwanag aming health secretary ha? Pero sa theory lang yan. Ay nako buhay. Ayan. Kaya siguro Secretary Ted Herbosa, ayan, pasyalan nyo rin po ang ating mga government hospitals, ayan, para malaman nyo ang nangyayari sa ground, ika nga. Ayan. Ayan na mahirap pag hindi alam nyo nangyayari sa ibaba, ha? Ayan, kung magsalita para walang problema. Anyway, sana ay malutas yan. Okay. Maraming salamat, Ms. Sinet. So ano pa yung schedule ng Presidente? Yun lang, pupunta lang sa Cagayan. Kaninong project? So far lakay, yaan. Sinong kontraktor dito? Baka mamaya yung kontraktor dito nasa top 15 na binanggit ng Pangulo sa SONA. Mukhang hindi lakay. Hindi na. Hunan Road and Bridge Construction Company Limited. Parang bago sa pandinig. Anong pangalan? Hunan Road and Bridge Construction Company. Ano ba to? Chinese construction na company o Korean construction company ito? Mukha imported, ha? Ayan. Hindi ko kabisado lakay, alamin natin. Pero yung tinatanong mo lakay kung safe ba ito. Actually, nung January 5 nagkaroon ng load testing. Ang dumaan ay 8 10-wheeler trucks na puno ng gravel and sand. Pareho daw. May mga timbang daw yan na 40 tons na sabay-sabay dumaan. Gravel and sand. Pasado naman. Dapat sana malalaking bato at bakal. Ayan. Well, sana nga, wishing nga natin na sana nga ay safe yan para hindi masayang ang taxpayers money na ginagastos dyan. Bangkitin natin lakay ito pala ay napondohan ng DPWH noong panahon ni Secretary at ngayon Senator Mark Villar. Mark Villar. So, nung nag-umpisa itong proyekto noon pang nakaraang administrasyon at natapos ngayong administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayan, sana nga safe. Ayan. Okay, maraming salamat, Ms. Let, mula sa Malacanang. Good morning, lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan.
Maraming salamat, Leta Narciso mula sa Malacanang. Naku, dami natin mga issue ngayon, ha? Ayan, good morning. Oy, Mr. Tony Abacan, good morning, sir. Ayan, kumusta pa kayo? Ayan, at si Gaddafi Ulilisan. At kung Ben Everdone, ayan. At, Dr. Michael Perez, good morning, kuyang sir. At Noble June Samaniego, ayan. At Justice Romy Barsa, ha? Na tuwan-tuwa ngayon dahil pasado ang kanyang anak sa bar exam na si Attorney Elita Barsa. Damdamin Bayan. Oras, naku nga pala, Chief Justice, ha? Ayan, hindi na nga ba didesisyonan ang MR sa impeachment ni VP Sara CJ? Kasi next month na ha? Pero sabi na aking bubit para daw hindi madamay pa ang Supreme Court sa mga kontrobersya, ha? Ayan, mukhang hintay na lang natin. Ayan, hindi na magdi-decide sa MR. Ayan, pasensya ka na, Attorney Congressman Redon. Ayan, mukhang wala na ilalabas ang na-decision ang Supreme Court sa MR dito sa impeachment laban kay VP Sara. Damdamin Bayan. Malapit na rin maglaps magfa-file naman ano pa yan, sila na lang. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Birthday boy. Ayan, hindi pala tapos ng birthday niya. Ayan, Justice Japar Di Maampaw, Mr. Edwin Ernie. Abay, oras natin ganap na alas 8:39. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Bayan. Oras, Lady in Black. Anong It's 8:46. Hindi Ayan. to black lakay. di ba black yan? Oo, para siyang blue Ayan, na may super dark. Good morning lakay at good morning sa lahat ng mga nanonood Bakit, sa atin. may super flu ka ba? Ayan. Wala naman. Ano ba yan? Ayan, nakakatawag na ating bubit talagang magaling magsalita yan, yung health secretary na yan. Yung mga delayed projects niya, mga infrastructure, nasaan na? Ayan, ba't di binabanggit? Ayan. Ano ba yun? Mga hospital ba lakay? Ano ba? Hindi Mga naman. government hospitals yung iba, ayan, basta infrastructure. Ayan, Oh. delayed na, overpriced pa. Dapat to imbestigan din ng ICI. Kaya lang bubuwagin ng ICI. Natira na lang si Justice Andy Reyes. Mag-isa na lang siya dyan lakay Ayan, pagkatapos ano ba? Yusek pa lang yan, matinik na yan. Talaga. Yan ang sinasabi natin, Sister L. Ayan, Mr. President, dahil ang laki ng utang natin, 17.65 trillion pesos. Magpatupad tayo ng kahit na simpleng austerity measures lang. Yung sinasabi ko, Mr. Tony Abacan, abay nung time ng dating Pangulong Erap Estrada, bawal ang mga ang sikat mo na mga sasakyan, yung Ford Expedition, ayan, yung 3 per liter, ayan, 3 houses per liter, ayan. Sa lakas sa kumonsumo, ayan. Grabe naman yung lakay. Sumisip-sip ba yun? Ay, oo. Parang lumalaklak. Grabing lumaklang ng gasolina ang Ford Expedition. Kaya ipinagbawal ni Erap nung araw yan Ayan. Higo pala literal. Kaya magulat ka ron. Yung mga pagka-cabinet meeting every Tuesday ron. Magulat ka. Mga cabinet secretary, naka-Toyota Innova. May kaisa-isang hindi sumunod. Ayan. Sino lakay? Ang dating Education Secretary Gonzales. Ayan. Hindi ko siya inabutan lakay. Di mo na inabutan yun. Pero Ayan. anong ginawa niya lakay? Wala. Pinagbigyan na lang. Anong reason niya daw ba't di siya sumunod? Sabi niya, pagka daw bumabaha, baka daw bahain siya. At least kung Ford Expedition daw yung sasakyan niya, safe siya. Ayan. Hindi titirik. Mga simpleng bagay ba? Yung mga ganun ba? So, yun po mga biga na yan. Ang dati Pangulong Estrada, sabi niya, alasin yung pork barrel. Ayan. Kaya lang, hinostate siya ng mga congressman Walang pumasang administration bills O balik ang pork barrel. Damdamin
siya doon, Lakay. Wala siyang magawa. Ayan, standby Boy Gonzales. Ano ang latest sa Quirino Grandstand? Standby Raymond Dadpaas. Abay, kumusta ang mga senador na binamagat ni Manang Amy? Baka mamaya kailangan nilang mamanatan na rin sa Quiapo. Biglang nagsimba. Itong si Manang Amy, may pagkapilya ka talaga, ha? Ayan. Pero nasaan ba ang ninong ng bayan ngayon? Ang Saan ang ating location niya ngayon? Ang Location ating muna. ninong ng bayan ay nandyan, Lakay, sa may barangay CAA sa BF International. Sabay sa Las Piñas City yan, Lakay. Meron palang ganyan CAABF International, Las Piñas City. Damdamin Bayan. Standby, Boy. At ang may winner na pala, Lakay, pero bagitin muna natin yung word of the day para mamaya ay dire-diretso na ano tayo. bang word of the day natin? Eto muna. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At eto na ang ating word of the day, Lakay. Dahil kanina, kung natatandaan mo, malamang sa malamang, di mo pa rin nakakalimutan, narinig mo ang interview niya. Ano? Libre na yung mga bill, zero, wala nang babayaran yung ating mga kababayan, di ba? Lalo na sa mga DOH hospitals, sa mga government hospitals. Kaya ang ating word of the day ay libre. Ayan, sana ay libre na rin ang pila at sana libre na rin ang mga pasyenteng nakaupo sa monoblock habang nasa emergency room at hawak-hawak ang mga dextrose. O alam mo, Lakay, ang isa sa mga kahilingan ng ating mga kababayan, yung maayos na healthcare service. Kasi talaga, Lakay, pahirapan up until now. Yun yung katotohanan na parang dapat na pagtutunan ng pansin ng DOH, Lakay. Kaya nga sabi nga natin, pagka nagsalita ang Secretary Herbosa, parang walang problema sa kalusugan sa healthcare natin. Meron talaga, Lakay, problema. At yun ang dapat, matagal na rin dapat na-address. Yan ang problema talaga, Mr. President, pagka ang Secretary ay panay ang biyahe, ayan, di naman bumababa, ayan, papasikat, ayan, gusto yata maging opisyal sa World Health Organization, kaya panay ang pasiklab, ha? Damdamin Bayan. Samantala, tatawagan na ba natin? Sandali lamang, Boy Gonzales. Abay, nasa Quirino Grandstand. Ayan, kumusta na ang pila sa ating mga humahalik? Pero bawal ang halik, di ba? Punas lang yata. Ayan, bumalik na ba yung traditional na pahalik? Hindi pa naman. Or punas pa lang? Tawag lang pahalik. Ayan. Tawag pahalik. Kasi di ba, Lakay, nung nag-pandemic, bawal nung pagbalik, ay bawal yung pahalik. Kasi nga, punas lang talaga. Yes. Kaya, pero alam mo, mga deboto talaga, Sister El, di mo mapipigilan. Ha? At saka yung sabi nga nung pari sa Quiapo, pwedeng sumamba pero wag sumampa. Ayan. Pero gusto sumampa pa rin doon sa karosa. Ang hirap kasi nun, Lakay. Tsaka delikado dun yung mamaya malaglag sila galing dun sa karosa. Sandali lamang, Boy Gonzales. Si standby Raymond at Paas. Si standby man ang Milky Rigonan. Abay, kailangan nating maghanap buhay muna, Sister L. At mukhang may pahabol pang bones. Oras, Sister L. It's 8:53. Oras, Sister L. 8:57. Alamin nga muna natin ang sitwasyon sa may Quirino Grandstand. Ayan, ngayong nagsimula na ang pahalik kagabi. Ayan, lumakad na. Di pa pala. Bukas pa pala ang lakad. Hindi pa. Akala ko Biyernes na ngayon. Lakay, Thursday pa lang ngayon. Sige, ha? Alamin nga natin ang sitwasyon sa Quirino Grandstand. At nandyan si RH29 Boy Gonzales. Oo nga pala, si Yorme, nag-ikot yata kahapon, ha? Ayan, naglakad ba si Yorme, Boy, ha? Sa dadaanan ng traslasyon? Oo. Alamin natin, Lakay, at kumusta ang sitwasyon dyan sa may pahalik sa Quirino Grandstand. Gaano na karami ang pumunta dyan para sa pahalik? RH29 Boy Gonzales, Boy. Sister Lakay Deo, kahapon, Lakay, pinangunahan yung set of troop ng mga magbibigay ng seguridad sa Manila kahapon ng hapon sa Quirino Grandstand. Sa Quirino Grandstand, Lakay, umabot ka hanggang sa tapat ng kilometer 0. Dito sa Ross Boulevard ang pila ng mga debotong
nagnanais na makalawak sa pahalik sa Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Ayon sa mga tanda, 3 beses sumiikot ang pila bago makarating sa pinakapangunahing entrance ng Quirino Grandstand. Ilan sa mga nakapila ang nagreklamo na rin ng samunisingitan sa pila na nagdudulot pa ng alitan sa kanina. Gayunman, ang ganitong naawat at nakontrol ng Hiyos del Nazareno at ng mga tauhan ng Manila Police District kanina. Sang Hiyos del Nazareno ang may nananawagan dito sa mga nakapila, huwag payagan ang mga sinisingit sa pila dahil yung iba pumila ng gabi pa, alas 9, alas 6 ng gabi, ngayon pa lamang makakalapit dito sa Quirino Grandstand. Kaya dapat daw ay talaga pumila sila sa pinakadulo ng pila dito sa Kilometer Zero. Kung mabawasan yung pagod at ilan sa mga deboto, may kanya-kanya nga diskarte gaya ng salitang pagpila habang ang iba naman may dalang pagkain at inumin upang hindi na umalis sa pila. Naigpit ang pagbabantay ng mga Hiyos del Nazareno, MMDA at ang Philippine Coast Guard maging volunteer. Yes, Lakay. Sa haba ng pila, paano kung may I go out? Paano yung pila? Paano sila makabalik? May katabi naman sila, Lakay. May kasama yung mga yan. Ang pila kasi rito ay pamilya. At may kasama, yung pinakamaliit lang, halimbawa, yung sabi ko kanina, Lakay, taga Probinsya pa, taga Mindanao. Wow. Umiyahin ng 3 araw, nagbarko. At pumila rito para, kasi taon-taon ay pinupuntahan niya itong pahalik sa Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand. At yung iba naman, galing si Lola, kanina kausap ko, 69 years old. Pumila siya kagabi. Wow. Alas 6. Alas 6. Kagabi? Gabi. Alas 6 ng gabi. Nasa na si Lola ngayon? Sa pinaka-entrada. Ibig sabihin, Lakay, magdamag silang nakapila dito sa pahalik sa Quirino Grandstand. So paano yun, Boy, natulog na sila dyan sa pila? Dyan sila natulog. Oo, Lakay. Yung kanina kausap ko, kasama niya yung 2 anak niya, mag-asawa sila. Nakatulog naman yung mga bata. At ang may kit na pinagbibili ng mga hiyos, huwag na sumingit. May nagsabi pa nga ng hiyos, singit ka ng singit, baka pag nakita kayo, kukurtin daw singit, sabi ng hiyos kanina. Okay. Ayan, so ilan na yung mga hinihimatay dyan, Boy? Paano nga pala, may baong nga pala silang pagkain, ha? Wala bang senior, Lakay. Wala bang nagpapakape dyan? Wala bang nagbibigyan ng tubig yan na libre? Kanina wala pa, pero palagay ko mamaya, Lakay, meron nang magbibigay ng mga tubig, pagkain. At yung iba naman, Lakay, yung mga senior, halimbawa hirap maglakad, may priority lane, Lakay, para sa senior at PWD. Pero silang priority lane. Pero mas mahaba yung ordinaryong pila, talagang aabutin kayo ng ilang oras kung dito sa Quirino Grandstand. Kung PWD o kaya senior citizen, ayan, naku, si Kabayan, Noli Di Castro, ayan, kung pipila sa sa priority lane, mga ilang oras lang bago makarating doon sa para makahalik sa imahe ng Black Nazarene. Pagka maraming pila na, yung iba abutin ng 5 oras. Yung pinakamababa daw siguro tagal din pala. Dumating sila medyo konti pa lang ang pila. Ang pinaka-estimate crowd ngayon ay sabi ng Manila Police District nasa 5,000 as of 8 a.m. Nakikita ko, Boy, yung video mo. Mukhang nagsisimula ng mainit ang panahon dyan, matindi ang sikat na araw. Ito na, Lakay, mainit na ngayon. Pero kanina, maganda-ganda pa yung maganda-ganda pa yung panahon dyan. Oo, hindi pa gano'ng mainit. Karinang dumating ako rito bago alas 6 ng umaga.
At ang kagandahan na meron silang, meron tolda na in-install ang MMDA. Mhm. May mga toldang mamahaba ang tolda. Kaya yung iba hindi naman gaan nainita kasi may mga tolda. Mhm. At isa pa rito lakay, Oo nga, napakaraming yung Di ba pwedeng titinda rin na di ba pwedeng lagyan ng tolda ang buong Quirino harapan ng Quirino Grandstand? Kaya dun sa may pinipilahan. yung tent pero na yung malaki. malaki, yung iba lakay, ang talagang kausap ko kanina, pakiramdam nila, kumbaga sa panata na nila ito, 14 na taon na raw sila nagpupunta rito tuwing may pahalik sa Quirino Grandstand. Alam na nila yung matagal talaga ang pila. Mhm. At ngayon, unti-unti nang dumarami. Hanggang mamayang hapon tulakay, siguradong dadagsayin na yung mga itong Quirino Grandstand sa palit ng Jesus Nazareno. Aba, Lakay Manila nakita ko. Maganda pala boy yung yung pila o yung may mga parang walkway sa sa Makati. May mga yung daanan may tent na siya. Ayan, ang ganda pala, systematic. Maayos yung pila eh. Ayun okay. Hindi ka mukha dati lakay, talagang walang tolda. Ayun pala, maganda maaraw. Pero ngayon, nakita kami tolda. Kaya bagamat mainit, silungan ang mga deboto na magtutungo dito sa Quirino Grandstand. Lakay yung Manila Hotel. Di ba, yung Katigbak, yung tapat ng Manila Hotel. Pinakura na nila yung pinaka-compound nila, nilagyan ng bakod. Oo nga, Kasi lakay dati kalakay, pagka umandar na, nasimula na yung rastasyon, ilang sasakyan yung mga naipit dito, kaya ngayon pinaalis na. Yung mga sasakyan dito, ilang sasakyan yung nadurog yung pinaka-ibabaw. Nayupi, dinadaanan. Nadaanan. So nilagyan na nila ngayon ng wall. Nilagyan na ng bakod Kaya ngayon. nilagyan lakay nila ng bakod. Itong tapat na Manila Hotel. Kasi pagka dinilagyan yan, may mga halaman dyan, mawawasak lang sa dami ng tao. Na gustong magalit si Senator Joey Lina niyan. Sinira ang niyo presidente yung ng Manila Hotel. Okay nga Rude Boy, ayan, babalihan ka namin dyan. Yan ang sitwasyon dito sa balik ng Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Ito si Boy Gonzales para sa DCRX, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Boy G. Boy Gonzales mula sa Quirino Grandstand sa pahalik sa puong itim na Nazareno. Bawal na daw tawaging itim lakay. Ganun ba? Oo, pinagbawal na. Bawal na ba yon? Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Sorry po, ayan, tao lang. Nasanay kasi tayo sa Black Nazarene. Black Nazarene kasi talaga lakay. Pero parang since last year lakay, pinagbawal na yung tawaging Black Nazarene or itim na Nazareno. Ano na lang ngayon, na puong Nazareno na lang. Kaya Jesus Nazareno, gano'n. Okay. Patawad po. Okay lang yun lakay. Eto na ang ninong ng bayan. Ayan, abay, nasaan ba ang ninong ng bayan? Kahit tapos na po ang Pasko, New Year, hindi pa ha? Hindi pa tapos ang Chinese New Year. Ayan, abay, buhay. O nga pala ang mga Chinese, may Santa Claus din ba sila? Wala, Dragon Dance sila, diba lakay? Dragon Dance. Ayan. Pero kahit na tapos na ang New Year, ayan, kahit paparating pa lamang ang Chinese New Year, buhay na buhay pa si Santa. Santa Claus ng bayan. Sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon, Ninong Sherwin, mula sa BF International Las Piñas City? BF International. Kala ko BF International Villar City. Ayan. Kala ko Bayani Fernando International. O nga pala, kumusta mga yung mga agire. Ayan. Agire ang mga may-ari ng BF Homes nung araw, Sister Ella. Ang sikat na mga subdivision noon, BF Homes, ayan, mga agire, ha? Ayan.
Ngayon, tinaran sila ni Ninong Manny. Oo. Ninong mo pala yon. Kanyari lang. Pwede rin kung gusto maging ninong ako. Ninong sa kumpil. Ay, Ninang Principal Cynthia Villar, kumusta po kayo? Ha? Ayan. Chill-chill naman po ba? Eto na Ninong ng Bayan, Ninong Sherwin. Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Eto na lagay ang Ninong ng Bayan, Ninong Sherwin. Sino ating lucky winner for today? Ninong! Lakay at si Sir Ella Devoto. Oh, may nagpapaypay ng Lakay. Nagwawagay-way na kami ng si Nanay Panyo. Ako naman, yung Sa'yo hawak-hawak pera, ko na grabe. Panyo. Viva! Viva Viva Senyor! Viva Pit Senyor! Naghahalo-halo na, Pit Sabi- Senyor. Tsaka yung Viva Jesus Namekos-mekos Nazareno. na. Nagsasama-sama na. Mekos-mekos na to. Pero Halo-halo, si Nanay, rambol-rambol Lakay, na. 30 taon at 30 taong deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Opo. Aba. Nagsimula kayo sa Quiapo. Opo. Aba. Lakay at Sa lola ko pa po. May imahe din po kayo ng Poong Nazareno, Opo. Ay, ito ate. meron siyang mga mga Lakay yung devotion ay talagang pinamana sa kanya ng kanyang lola pa. Yung lola niyo po panahon pa ng Kastila. Opo. Panahon pa ni Magellan, ha? Ayan, Panahon pa ng Kastila, yun ang nag-introduce sa kanila ng devotion sa Nazareno. Paano ho kayo? Anong natatandaan nyo na paano ang selebrasyon ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno noong araw? Lagi lang po kaming umaaten ng misa kasama ng lola ko. Every Friday po yan, Lola. Pero yung mga prosesyon, hindi po kami sumasama. Sa gilid lang po kami nanonood. Opo, talaga pong maraming tao. Nung araw pa po yan. Lagi po. Lola. Lalo na po ngayon. Lola, ngayon nagkakaedad na po kayo. Naipamana nyo na ba sa inyong mga anak, mga apo naman? Ang pamana na yung apo Yung ay anak Lola. Yung anak ko nga po, 2 anak ko ang laging humahalik. Mamaya po aalis yung isang anak ko. Hahalik po yan, pipila po, hahalik po. Wow. Babae po, lalaki. Alam niyo po, Deo? Yes po. Ka-birthday ko po yung DCRH. 86 years old na po kami. Wow, ang grabe. Kami po mag-asawa sa Dewey Boulevard pa po. Sa kita mo, alam ko yung DB Unang Boulevard. pinakikinggan ko po si Joe Tarok pa. Oo. Kayo tingnan po, mo. nadidinig ko lagi tinatawag ni Joe Tarok. Opo, ayan. Bata pa po ako noon. Huhugin pa. 86 na kayo, Lola, pero para ang lakas-lakas Oo, niyo pa parang po. hindi Ano ba mukhang sikreto po 86? ninyo, ha? Siguro sa pagiging deboto niyo sa Poong Nazareno, ha? Ayan, Opo. pinapatubayan ninyong kalusugan. Birthday po ng asawa ko sa linggo. Birthday. Ano mo pangalan Opo, ninyo? tapos wedding anniversary po namin sa 15. Aba. Ilang taon? 65 years. 65 po na. years. Wow, Wow, grabe Lakay. 65 kayo nakatiis 65 kay years Lolo, old. ha? Oh Ayan. my God. Yan Lakay si Nanay Pat De Leon. Pat Nakilala De Leon. dito sa CAA BF International na talagang taal na nakikinig ng DZRH noong araw pa. Araw pa. Ayan, Matagal na nga daw niyang hinahangad Lakay na makapunta dito ang DZRH at ngayon ano pong pagkaramdam niyo na nandito na kayo sa DZRH? Tuwan-tuwa po ako talaga. Tuwan-tuwa po. Pero Salamat po. Pero hindi naman ang tingin nyo kay Sherwin mukhang Nazareno, hindi naman po. Mukhang Santa Claus lang Hindi po naman yan. po. Ayan. At Yung sa atin Lakay pang December lang. dahil kayo po ay natsempohan ni Ninong Sherwin, Lola Pat De Leon, abay, bigyan po agad ng premyo si Lola Pat De Leon. Dahil paborito mo na ang DZRH sa pinakamahabang panahon, eto po, meron kang 1,000 pesos.
Marami pong salamat. Ayan. Mr. Deo, marami pong salamat. At Marami Lola pong Pat salamat. De Leon, dahil wedding anniversary nyo na pala ni Mister, si At Lolo. magbe-birthday At pa. magbe-birthday. Dagdagan mo pa na 1,000, Sir Wayne. Another 1,000 pesos. Yan para sa Tari. mami. Marami pong salamat. Marami Ayan. pong salamat. Marami. Ayan. Oo. Kaya may panghanda na sila sa wedding anniversary. O order na lang. Ayan. Oo. Marami Wayne. pong salamat. Ayan. At syempre dahil lakay kasal, dapat meron taying mga regalo. Ayan, bigay mo Para na. makuha nyo ang ating regalo, kailangan alam nyo yung ating word of the day. Libre po. Aba, Libre, dahil libre ang ating mini component. Ayun. Ayan, meron kay Deezer H mini component. At syempre, meron na rin kayong ihahanda sa inyong Ayun. anibersaryo. Wow. Ang ating Medianoche, pang Chinese New Year Medianoche. Ihanda nyo na po yan sa 15. Huwag nyo nang hintayin yung February 17. Lutuin niyo yan sa 15 para may handa kayo sa inyong wedding anniversary, 65th wedding anniversary. At syempre, para bumango ang inyong mga damit, eto, meron kayong pinakamalaki, pinakamapula, at syempre ang pinakamabango na Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with stain away formula. 2 kilo yan, kahit 2,000 dosena ng damit, pwede nyong labhan na kayang-kaya ng Pride with fabric conditioner. Marami pong salamat, Mr. Deo. Wala pa. Marami pong salamat. Sandali lamang yung ipamibigay ni Lola po. na chichirya, Sherwin. Ay, hindi no, Sherwin, may dala ka? Nakapagdala ba Oo, kayo? lakay. Ayan. Nakalimutan ng ating mga matanda eh. Ay, my goodness. Yung ating mga Sayang. 30 yung mga kasama. Oo. Yung bubuksan na lang yung kwarto mo lakay para kumuha, nakalimutan pa ng mga 30 main character. Grabe naman yung mga kasama mo, senior citizen na. Diyos ko, so si Lola nga, hindi nakakalimot. Yung mga kasama ko sa promo, 30 na, naku main character, nakakalimot. Ayan, ay may bigay pa naman si Ninong Richard C. Shout out ako sa mga anak ko na nakikinig. Ay, sige lang nanonood po. sila sa YouTube. Sige po, Lola. Luz B sa UK at saka Wow. si Risa at saka si Rosalinda sa Canada. Marami po. Wow. Nakikinig po sila sa YouTube. Wow. Nandito ako ngayon sa DCRH, si Deo Makarma. At saka nga pala yung hipag ko sa Pulilan at Bulacan. Nakikinig din po yun. May transistor po din siya. Ay, aba. Salamat po sa mini transistor. Meron na ako. Ayan. Kasi sira na po yung aking mini transistor. Aba. Salamat po. Ayan. Marami pong salamat. Maraming salamat, Huwag po Lola kayo Pat De mag-alala. Leon. Lagi po ako nanonood. Oh, thank you po. Ayan, sana po ay patnubayan pa kayo ng Poong Nazareno. Sana At, po ay masumaba pa ang buhay ni sana nanay. parati po kayo malusog, nasa mabuting Opo, kalagayan. marami pong salamat. At sana po ay abutin nyo ang edad ni Manong Johnny Ponce At Enrile. lampasan niyo pa po ang edad ni Manong Salamat Johnny. po, Hari Nawa. Mabuhay po kayo. Happy birthday at happy wedding anniversary, Lola. Ayan. Opo. Ayan. Thank you Ako po. lakay. Thank you very Ako, much. Nanay Pat, maraming salamat sa iyong pagkakataon na nakilala ka namin. Dahil lakay, may isa pa kami nakilala. Sandali lang po, Nanay Pat. Yung kapitbahay dito, lakay, mananahi, tumatahi ng Anong tinatahi ni... sastre. Ano? Sastre. Oo, mga tinatahi, mga uniforme ng ano? security guard. Oh. Talagang malakas din yung kanyang radyo habang tumatahi ng kanyang mga tahiin. Tatay, Oh, si pangalan niya? tatay. Jose Ragasa po. Si Tatay Jose Jose. Ragasa. Mula pa, anong oras kinakikinig? Alas 3:30 pag alas 4 hanggang tuloy-tuloy na yan. Aba, may amnesia, Hanggang may insomnia. Sa operation tulong na ho. Ayan. Oo, lakay. Itong si Tatay Jose, matagal na rin na nakatuning palagi sa DCRH. Avid listener pa natin. Bigyan mo rin ng premium si Kuya. Bigyan mo Oo, rin. dahil Tatay, kayo mahilig sa DCRH. At sino paborito mong announcer sa DCRH? Ako kasi pag alas 4 si Angelo Palmones, tapos tuloy kay Anthony Taberna, Aha. saka kay Dio Macalman. Aba, may avid listener, nga. oh. Bigyan na 1,000 si Kuya Jose. Tatay Jose na 1,000 pesos. Yan ano masasabi sa DCRH? Salamat po sa DCRH. Ayan. Salamat. Thank you rin po. Aha, ayan. Oo, naku, maraming salamat po sa palaging pagtutok araw-araw sa kauna-unahang radyo at number 1 na radyo araw-araw. Talaga na po. Maraming salamat sa DCRH. Ayan, mabuhay po kayo, Kuya. Ayan, Salamat po. Ayan, sana At syempre sa mga nais negosyo nyo. Oo, lakay. Sa mga nais...
Baka meron pang mini component ka dyan. May Bigyan mo mini si Kuya component ka Jose, ba? ha? Wala tayo mini component. Syempre, meron Para ka rin mini component. may pinapahinggan yung mga mananahin ni Kuya. Salamat po. Oo, Salamat. ayan. O kasi para mapalitan ng ginagamit mong lumang radyo. Dahil sa pagtatahi, yung tahian niya, yan, lakay nasa likod yung tahian. Oo nga, no? Yung kanyang mga tinatay, mga uniforme, mga repair. Oh, galing. Ayan ang kanyang DZRH Ayan mini na yung mini component. Yan tatay, para sa iyan. At syempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat po. Maraming salamat, Kuya Jose De Leon de la Rosa. Ayan. At si Lola Pat De Leon. Tinalo ko ni Lola Pat De Leon. Sabi niya, pa-shout out ako sa mga diba? millennial si Lola. Hindi mo alam yun noong una. Ako, pabati-bati lang eh. Ayun, siya, shout out. Shout out. Shout out ko muna. Wala ka na ka. Baka magano ko sa United Kingdom. At sa ayan, Canada. May anak pala siya sa UK at Canada. At ayan. mukhang nakatutok sa ating YouTube channel. Nakakatuwa naman po, mahabigan, ha? Ayan. Alam po niyo, mahabid, ng mga avid listeners namin. Mga senior citizens. Pero ang maganda lakay, kasi kahit yung ibang senior, ipinapamana nila Sa mga anak nila. Hindi, tsaka no choice yung mga anak, mga apo. Eh. Oo. Siyempre, Tao, pag ikaw ba naman nakita sa isang event, lakay pa picture ako. Akala ko fan talaga nila. Yung lola ko po nakikinig sa inyo. batuhin kita dyan. Ay, opo, matagal na po nakikinig. Yung lola ko po. Bisto mo ako eh. Ha? Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Ayan, Lola Pata De Leon, na 86 years old, kasing edad ng DZRH. Oo, grabe. kaedad talaga, lakay. Ang lakas pa ni Lola, ha? At si Lolo Jose De La Rosa. Babalikan natin ang mga report si standby Raymond Dadpaas. Abay, naku, ano kayang pakiramdam ni Senator Jinggoy ngayon, ano ha? Senator Joel Villanueva at former Senator Bong Revilla. Dito sa sasabi ni Manang Aimee na sila daw po ay kakasona sa January 15. Ano masabi dyan, Senator Jinggoy? Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ayan, Manang Aimee, ha? Ayan, nakakagigil ka na raw. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ay, Senator Jinggoy, good morning. Ayan, ano naman yata eh. Ayan, kailangan pa ang boto ninyo. Ayan, sa Daming. Lakay, may nagtatanong dito. Ano? Si James Dominguez. Ano sabi ni Sister James? L. Ilang taon na si Lakay? Ano po, aminin ko na. Ayan, ilang taon ka na nga? 45 na. Wow! Wow! Ikaw, pasaway ka talaga. Batuhin na talaga kita dyan, ha? Ayan. Oy, pero mayroon pala tayo ditong silent listener from Dubai, UAE. Sino? Shout out to Rob Canoy. Ayan. Na nanonood sa YouTube natin, Lakay. Ayan. Batin din natin. Nanonood daw si Senator Gringo Onasan. Hi, hello po, Sen. At Mr. Cesar Lee ng Toyota Hi. Alabang. Ayan. Hi, Boss Cesar. Kumusta? At parang Michael Lee. Oo nga pala si Sir Mike. Oras, Sister L. It's 9:21. Ang oras ay hatid sa inyo ng Advance. Dali lamang, Ruel. At syempre, mahabigan ni alam po ninyo, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennial sa pagja-jogging. Kaya ikaw din na parang manding bahakan. Ayan, abay parang Nolo Rodriguez. Kailangan mo rin ito, parikoy, ha? N+ Gold. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Taman-tama sa panghilangan ng ating katawan, lalo po kapag nagkakaedad na. Kaya mga kuyang mga ating, mahalagang alagaan natin ang ating mahal sa buhay.
Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili, di ba? Lola Pata de Leon. Ayan, yan ang kailangan natin. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. O, teka muna, bati mo natin ito, Sister L. Ayan. May natatawa kasi ako dito. Bakit? Ba't ka natatawa dyan? Sabi dito ni Mr. Resita Atienza. Sina? Si Mr. Resita Atienza sa ating Teresita Atienza. sa ating YouTube channel. Ano sabi ni Tess? Wala nang pag-asang maging senior sila kay Deo. Paatras ang bilang ng edad. Ikaw, Tess, ha? Ayan, ganyan ka, ha? Ayan. May umula nga dito, alam mo edad mo daw? Ano? 78. Grabe naman kayo. Dagdagan po niyo ng 2. Ayan. Grabe naman kayo sa 78 kay Lakay. Ba't edad ang pinag-uusapan dito, ha? Ikaw Ayan. kasi nag-ano kanina ng edad ganun ba yan? Pero, si Lola Pat ang may sabi, 80, kasing edad daw niya ang DCRH. oo, si Lola Patang 86. Ayan, ito ang 65 years old na, si Birthday Boy. Sino yan? Ayan, batiin natin kasi magbibigay daw ng bonus ito eh. Oh. Siyempre, ang ating very own, Mr. Robert Pua. Ayan. Oh, hi Sir Robert. Happy birthday. Naughty Professor. Ayan, oy Ninong. Ayan, bonus namin. Nakalimutan mo. Ikaw talaga bibigyan na kita ng Memo Plus Gold. Ayan. Kulang pa raw Lakay. Kulang Dagdagan pa mo ng dosage. Ayan. Happy birthday, Mr. Robert Pua. Ayan, para po sa mga nakilala sa kanya. Ayan, birthday po niya ngayon. Ayan, at sa kanya mga estudyante. Ayan, happy birthday din kay Merily Macalma. Ayan, at kay Glisel Hortaleza Cardona, si Cynthia Singson Coronel, Susan Figueroa Marquez, Johnny Gasper Bailes at si Roland Baliton. Ayan, happy birthday. Aba, sa dami naman nagbe-birthday dito sa DCRH, MBC, dapat libre na ang almusal natin, merienda, tanghalian, tsaka hapunan. Sagot yan ni Robert Pua, ha? Ayan, at pakibati rin daw natin ang mga bagong pasa. Ayan, si Attorney Marie Michelle Ces Rosales Chong. Ayan, for passing the bar exam. Ayan, pagbati mula kay Attorney Mikey Rosales at Attorney Prince Rosales Chong. Aba, talagang family of lawyers. At congratulations naman kay Kuyang Kuyang Rigor. Kuyang Rigor Renz Rigor Bautista sa kanyang installation bilang worshipful master. Ayan, worshipful master ng General Llanera Masonic Class number 168. Ayan, sa January 24. Abay, binabata ni Kong Ador Preto, Kuyang Renz Bautista, ha? At siyempre ang incoming Senior Warden Edmundo Airoso at Junior Warden Kuyang Fitzgerald Alacon. Aba, ang kanilang guest of honor speaker, Congressman Emeng Pascual. Daming bayan. Ano ang latest sa Senado, Sister L? Ayan, may mga LQ ba ang mga senador ngayon? Alamin natin, Lakay, pero yun daw pong akusasyon ni Senator Amy Marcos laban sa Senate Blue Ribbon Committee na may pinipiling imbestigahan. Allah. Tinabla po yan ni Senator, ano ba to? Parang merong sabit. Tinabla po yan ni Senator Ping Sabi Lacson. ko sa iyo, baka may super flu ka na, ha? Lakay, wala. Sabi ko sa iyo, kailangan mo ng... ano? Yung iniinom mo, sabaw na isang kutsarita na emperador yan. Hindi, sabaw ng bukol na lang. Akala ko sabaw ng tinolang manok. Ayun nga, hindi ayan, nga katikim ng tinola. Pero alamin natin ang latest mula sa Senado sa report ni RH28. Raymond Paz. Lakay, Raymond. Mayor Tablado kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ng akusasyon ni Senator Amy Marcos na may iniiwasang imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee at may gustong madiin. Ayon kay Lacson, ayaw niyang patulan ng mga pahayag ni Senator Amy dahil lahat umano ng akusasyon ay unfair, untruthful at baseless. Ito ay bilang respeto sa mga senador ngayong 20th Congress at ganoon din sa mga masigasig na staff ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa kanyang online news conference kahapon, inakusahan ni Senator Amy ang Senate Blue Ribbon Committee na iniiwasan na ipursige
ang investigasyon sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez at ilan pang opisyal sa Malacanang kaugnay ng flood control scam. Ngunit idinidin ang mga senador upang sila ang makasuhan. Siya ang nagbanggit na sa January 15 kakasuhan sina Senador Jingo Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., Benguet Congressman Eric Yap at CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Mariin din itinanggi ni Senate President Vicente Tito Soto de Fred ang aligasyon ni Senador Marcos. Wala umanong nagbabawal sa sinumang senador para magtanong sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Soto, imbento at imposible ang akusasyon na may pinagbawalang senador. Ito si RH20. Pero sino ba magpa-file ng kaso? May recommendation ba ang Blue Ribbon Committee, Raymond? Sa ngayon wala pa. Wala kaming hindi pa namin nakikita yung report, pero ang sabi kasi dati ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, maglalabas sila ng partial report. Pero magkakaroon ng linaw ngayon na natapos na yung budget season. Ang sabi niya ng pagbalik nila sa ngayong Enero ay baka magsagawa ng isang hearing o isa o dalawa para tapusin na yung issue ng flood control project at pwede nang mag-segue sa iba pang mga infrastructure projects reported anomaly, Mayor. Okay, maraming salamat Raymond Adpaz mula sa Senado. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Raymond, at mula sa Senado dumako tayo sa Kamara. Ano ang latest sa Congress, Sister L? Ang pagbuo ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures, suportado rin ng minorya sa Kamara. RH12, Milky Rigunan sa detalye. Mana Milky? Sister Ella, at saka hindi dapat magpakampante na corruption-free ang 2026 General Appropriations Act. Kaya dapat bantayan ang paggagamita ng pondo. Ang House Deputy Minority Leader Leila De Lima ng Mamayang Liberal Party List, hindi nagtatapos ang trabaho ng Kongreso sa pag-monitor sa pambansang budget kahit na isabatas na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 GAA. Sabi ni De Lima, mayroon pa rin unprogram appropriations o shadow pork na prone sa patronage politics bukod sa wala pang malalaking isda ang nakakasuhan sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Panukanan ng Lima bukod sa Oversight Committee, napapanahon ng ipasa ng Kongreso ang Cadena Act o Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Naipasa na ang bill sa Senado na inakda ni Senator Bam Aquino pero hindi pa napagtitibay ang counterpart bill nito sa Kamara na layuning maipatupad ang genuine budget reforms. Sa Cadena Act, bubuo ng digital budget portal para ang paggastos ng gobyerno accessible, searchable at traceable sa buong budget cycle. Magiging mahalagaan niya ang papel ng mamayan na susuri at kukwestiyon sa mga kahina-hinalang alokasyon at transaksyon sa pera ng bayan. Ako si New Creguna Alabuna para sa Si Senator De Lima ba, Senator Congresswoman De Lima ba ang magpa-file din ng impeachment complaint laban kay VP Sara? Wala pa na kayo pinag-uusapan na ganon. Pero ang sabi nga ng ilang mga mambabatas, malaya yung sino man na magsampa ng impeachment complaint against the Vice President pagtapos na yung 1-year bar rule sa February 6 lakay. February 6? Ba, malapit na pala, ano ha? Malapit na, oo. Kaya pero pala hindi na bibigyan ng resolution ang Supreme Court sa MR. Yun din ang problema na kasi meron di bang MR sa Supreme Court. Ang sabi ay kung hindi pa napagdidesisyonan ng Korte Suprema, mukhang malabo rin ako paano ang magiging rules sa Kamara kung meron uling magsasampa. Sabi na nga ating bubik dyan pagdating ng February 6 mutin academic na yan, bale wala na. Kasi maglalaps na yung 1-year ban rule. Ayan. Okay, so automatic na palalakay ng Feb 6, pwede nang merong magsampa kung wala pang magiging aksyon ng Korte Suprema. Ayan, correct. Maraming salamat, Madam Milky. Magandang umaga lang kay Sister L. Ako si New Creguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.
Report mula kay Giselle Ricafort, Sister L. Ang signal interruption ipatutupad sa mga pupunta ng traslasyon, pero ito ay yearly naman po nating alam na nagkakaroon ng signal jamming tuwing traslasyon, at ngayong taon din po ay ipatutupad po yan. Alamin natin ang buong detalye, RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, magpapatupad ng signal interruption sa lugar para sa pista ng Poong Nazareno o traslasyon. Sabi sa DZRH ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, magre-request na yung hanay sa National Telecommunication Commission bilang bahagi ng mas istriktong seguridad. Kailangan din kasi anya masiguro na walang makapag-trigger ng anumang device sa kasagsagan ng traslasyon. Ayon pa kay Asilo, nakikipag-ugnayan na sila sa kanilang mga counterpart agency para sa mas mabilis na responde sakaling magkaroon ng biglang banta sa prosesyon. Sa ngayon, wala pa naman anya sa monitor na banta at nananatiling mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Asilo na may higit 1,100 na mga kapulisan ang nakadeploy sa Quirino Grandstand para sa pahalik ngayon. Target ng NCRPO na paikliin sa 10 hanggang 12 oras ang traslasyon mula sa may higit 20 noong nakalipas na taon. Noong 2024, umabot lamang ng 15 oras ang traslasyon o bago na ibalik yung imahe ng Poong Jesus Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle, at magandang umaga rin sa mga nahihinig sa atin sa kanilang mga sasakyan habang nagmamaneho, katulad ni Dr. Ferdinand Pagdilaw. Ayan, habang papasok sa ospital sa Cagayan de Oro City ay nakikinig sa atin. Good morning, Doc Ferdy. Ayan, si Ruel. Puntahan natin lakay ang latest sa Albay. Kaugnay po ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon, pagdagsa ng mga turista dyan sa Albay. Inaasahan ngayong itinaas ang alert level 3 ng Bulkang Mayon. Alam mo kasi lakay, maraming turista ang curious. Gusto nila makita yung minsan may lava flow. Pero sabi ni June Alegre, ayan, Manoy, ayan, bukas ay pupunta siya sa Quiapo uli. Wow, deboto siya Ipapanalangin sa Poong Nazareno na sana ay tumigil na ang Mayon Volcano sa pag-aalburuto. Ayan. Lagi siyang pumupunta lakay, di ba? Deboto siya eh. Pero alamin natin ang Tsaka latest. naalala mo yung governor na pinatay sa Negros? Si Governor Digamo. Ayan, Digamo. Di ba? Deboto rin ng Black Nazarene. Parang lakay eh. Parang pumunta siya ng January dito, dumaan dito sa office. Nagpunta sa opisina mo. Tapos after ilang days lang. Hindi naman months. Hindi, months yata yun lakay. Anong month ba siya pinatay? Yun na yung pagkamatay ni Governor. Anyway, punta natin ng latest sa Albay, RH18, Manoy Ruel Saldico. Manoy Ruel. Sister Ella, Mayor Lakay, inaasahan ang posibleng paglobo ng bilang ng mga turista ang bibisita sa lalawigan ng Albay kasunod ng pagtaas ng alert level 3 ng Bulkan Mayon. Ayon kay DOT5 Regional Director Herbie Aguasa, bagamat may mga sektor na maaaring mapektuhan sa pagtaas ng alert level, may mga positibo pa rin dulot naman ng aktibidad ng bulkan na konsentro sa turismo. Ang Albay ay buong ng Bicol Region. Patuloy niyang dinarayo ng mga turista ang lalawigan upang masaksihan ang likas na ganda at kakaibang aktibidad ng bulkan kasabay ng bigpit na pagpapatupad ng mga safety protocols. Narito ang bahagi ng payag ni Regional Director Herbie Aguas. Something bad because for the bad side, syempre, we will be evacuating those residents near the Mayon. Pero ang good side naman ito sa tourism side, pag may pumuputok yung Mayon, maraming turistang pumupunta. And the last eruption, Albay gained plus 50,000 during the eruption. So, sabi nga, may mga bagay-bagay na, sabi nga, we make something good out of the situation. Sabi ko nga, kasi for the longest time naman, wala namang casualty tayo when it comes to. Samantala, kagabi naman nagpakita ang Mount Mayon sa kanyang bunganga ang crater glow o banaag hatuktok ng Bulkan Mayon. Makikita rin ang nag-aapoy na lava o lava dome na kasunod naman ng short pyroclastic density current at mainit at mabilis na daloy ng abo at bato at gasa. Nanawagan naman ang pamahalang panlalawigan ng Albay sa pamumuno ni Gobernador Noel Rosal at ang lokal na pamahalaan na sa mga dayuhang turista. Huwag na mabahala at magbisita ng lalawigan sa kabila ng posibleng pag-alburuto naman ng Bulkan Mayon. Yan ating update. Meron na kayo.
Lakay at Sister Ella. Mula dito sa lalawigan ng Albay, ito si RH18, Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ang ganda nga ng view deck doon sa Legazpi yun, ha? Legazpi City, Sister Sa El. ano yung lakay doon sa may Seaside Boulevard ng Legazpi. Aba, Ako ganda. dati pagka tinitina ko, nakita ko ng bundok. Ganun ba yan? Akala ko sa puno ng nyug. Babalikan po natin lang may mga bisita po tayo mahabigan, mga beauty queens from Rotary Club. Ayan, ha? Mga nagagandahang Rotarians, naggaganda na yayamanin pa, Sister El, ha? Magmamano ka siguro mamaya. Magmamano tayo mamaya sa mga, alam mo, mga taga-Rotary Club, ha? Galit sa pera ang mga yan, ha? Yung pera na. Pinapamigay nila yung pera nila. Tsaka sa kawang gawa. Yes, Ayan, charity. Yes, dyan tayo believe sa kanila. Kaya mamaya, makakasap natin si Ma'am Charity, si Hope. Ayan. Charity Hope. Hindi ba? Hindi, iba yun. Ano ba, may bisita nga si attorney. Sino si attorney Aika? Ayan, attorney Aika. Ayan, si Ma'am Linda. Ayan, Ma'am Linda. Ayan. At si Ma'am Pinky Pink. Ayan. At of course, si ating Presi, ha? Mamaya po malaman natin ang kanilang mga projects sa Rotary Club. Ayan, anong club ba sila? Ayan, Makati, Ayala Triangle, meron sa Lex et Salus Makati. Meron pang Metropolitan Pateros. Babalikan po natin sila, ha? Oras, Sister El. 9:45. Ang oras na yan ay hatid sa Pakilala ang mga beauties ng Rotary Club. Abay, batiin muna natin at nag-iimbita ang mga brethren sa unang sigaw Masonic Lance number 430. Sa kanilang 9th public installation na mamaya dyan po sa Grand Lodge. Ayan, congratulations, incoming worshipful master Valencia. Ayan, Senior Warden Kuyang Edward Vincent Sanchez. At ang Junior Warden ay si Kuyang Hartman Gonzales. Ayan, invited po ang mga brethren sa kanilang public installation na mamaya dyan po sa Grand Lodge. Daming bayan. At eto na, Sister El, ipakilala natin ang mga beauties ng Rotary Club. Ayan, dahil ito ay mga anong tawag doon? Collab. Ayan, collab ng millennials. Wow, may mga ganyan ka ng baon ngayon, Ilang taon na nga ulit? Batuhin kita dyan. Ayan, ng DZRH Operation Tulong. Ayan, abay, ito ay grupo ng United for Good President. Aba, talaga. Unite for Good President. Unite for Good President. Ayan. Yes, President Marcos ba? Hindi, iba yun. Iba ba? Ayan, si Ma'am Linda Moya ng Rotary Club of Makati Ayala Triangle. Ma'am Linda, good morning. Naimbaga bigat. Good morning po sa lahat po ng tagapakinig at nanonood po ng Damdaming Bayan. Ayan, at si Attorney Aika Singson ng Rotary Club of Lex et Salus Makati. Latin to, Attorney Aika. Good morning po, Lakay, at sa lahat po na nakikinig at nanonood. Ayan, siguro bar top notcher ito. Ayan, kailan ka Congrats po sa lahat ng pumasa sa bar kahapon. Ayan. At si Mama Pink, ayan, ba't walang Y? Ba't pink lang? Ayan. Pink lang po talaga. Ayan. Pink Gilyarte ng Rotary Club of Metropolitan Pateros. Yes po. Good morning po. Thank you po for having us here. Ayan. At of course, ang kanilang immediate pa sa District Governor ng District 3830 si ating Presi Yulo. Hi, ating. Good morning. Magandang umaga po, Kuyang Deo. At of course, sa ating magandang binibini dito, si Sister El. At sa lahat ng mga manonood at tagapakinig ng inyong programang Damdaming Bayan. Ayan, Ma'am Linda, ayan, so ano po ang project ng mga Rotarians ngayon? Meron na kayong
malaking medical mission saan ba gagawin ito, Ma'am Linda? Yes po, we have a big medical mission po happening this Saturday po, January 10 sa Barangay Pag-ibig Sanayon. This is actually Saan po yan? Pag-ibig Sanayon? Balintawak, Quezon City. Balintawak, po. Quezon Malapit po City. doon. Kasama si Secretary Ted Herbosa? Yes po, kasama sa kasama? aming district. Although wala siya Akala ko kasama sa medical This is a project mission. po kasi ng District 3830 rin. Ganun ba? Join in po ng mga around 23 clubs po kami. Kayo po ay nasa Rotary Club of Makati, Ayala Triangle. Aba, Ayala Triangle pala kayo, ha? Ayan. Ba't kasama rin dito ang mga taga Lex et Salus ng Makati, Attorney Aika? So our club po composed majority of lawyers. So we have 20 lawyers. So ang participation po namin this Saturday is we will provide seminar on anti-violence against women and children. Yung VAUSI. For kung awareness. tawagin. Yes. Yung mga nang-api na mga misis, mga bata, ngayon. Pero sana isama rin yung mga inaapi mga mister. Ayan. Sabi mga miyembro ng UHAW. Ayan. Ano nga yung UHAW? Union of Husbands Afraid of Their Wives. Ayan. Vice President po ako dyan. At si Mama Pink Gilyarte ng Rotary Club Metropolitan Pateros. Abay, taga Pateros pa. Kasama rin po kayo rito, Ma'am Pink. Yes po. So, same district naman po. Kasama din po ang Metropolitan Pateros sa district namin, which is District 3830 po kami galing lahat. So, sa pamumuno po ng aming governor din, na si Governor Regino Lido, and our past district governor, na nandyan po si Ma'am Presi Yulo. So, ito pong medical mission nga po namin ay hindi lang po medical mission ang mangyayari. Yun nga po, merong seminar for VAUSI. Then, marami po kaming matatouch na areas of focus po dito. May magfo-focus sa maternal and child's health, education, environment, at marami pa pong iba. Ayan. Balita ko, may pa yata kayo ng balot eh. Ayan. Opo, mamimigay po. Para high blood sila. Medical mission, pagkakain ng balot, high blood. Ayan, ganun ba yan? Yeah, may mga medicines din po kaming ipamimigay. Nag-donate So, din po. marami pala ito activities yung Ma'am Linda. Yes Ayan. po. This is actually po a joint project po of our club, Rotary Club of Makati Ayala Triangle, together with some organizations po like Andres Bonifacio Business Association, the Church of Jesus Christ at Latter-day Saints, Quirino Memorial Medical Center, with the Departments of Obstetrics and Gynecology po. At of course, yung barangay po, si Barangay Pag-ibig Sanayon. So, sino po yung mga natin dito, mga beneficiaryo? Yes. Majority po are from Barangay Pag-ibig Sanayon, where around 800 plus na po ang magiging beneficiary natin, consisting of from senior citizens up to kids po ang ating i-cater sa medical mission. Ayan, ba't pag-ibig sa barangay Sanay? Wala bang pag-ibig sa barangay Syudad? Yun talaga yung pangalan ng lugar. Paano si Ma'am Presi Yulo? Anong role nila sa bilang immediate past district governor? Mamimigyan ng angpaw? More than ang po. Anyway, sasama rin po tayo. Katulad nga po na nabanggit natin kanina, yung aming presidente si Unite for Good, President Linda Moya, magkasama po kasi kami sa club. Kaya po, kasama rin po tayo dito kahit po tayo na isang past district governor. Katulad nga po ng na-mention nila kanina, tayo gagawa ng isang malawakang medical mission na ang layunin ay magbigay talaga ng libreng serbisyong pangkalusugan. Nasakop po nito, katulad nung nabanggit ni UGP Pink, sakop nito ang mga iba't ibang areas of focus na tinatawag natin sa Rotary, which includes the maternal health and child care, where we will be providing ultrasound scanning. So magbibit-bit po tayo ng dalawang ultrasound machines for us to really be able to cater our pregnant women dito po sa barangay. At hindi lamang po yun. Under disease prevention and treatment, magdadala rin po tayo ng bone densitometry machine. So, ibig sabihin, natin, yung mga, opo. So, ito naman po, hindi lang mga pangkababaihan.
pangkababaihan. Siyempre po, kasama yung ating mga kalalakihan para gawin natin ang mga procedures. At hindi lamang po yun, Kuyang. Meron din po tayo sa mga, again, for pangkababaihan, yung ating mga pap smear. We will also be doing a dental mission, and also yung ating mga ophthalmology services, which includes yung eye care services, yung consultation and distribution of eyeglasses. And not only that, even with the distribution of wheelchairs and prosthetics. Mangyayari po yun. Katulad po nung nasabi ni UGP Pink, meron po tayong a total of 800 beneficiaries. Wow, dami ha. Ang laking bagay, Lakay. Paano kung sumobra? Ayan. Wala naman pong problema. Nakahanda po tayo dyan. Kasi papadagdag ko si Sister L. Di pa nagpapa-pop smear ito eh. Ayan, takot eh. Ayan. Ano nga yung pop smear? Di ba yung masakit daw yun? Lakay, wala akong alam kung ano yun. Ayan. So, ang galing pala. So, iba-iba pala ito. So, ano ito, Ma'am Linda? Whole day affair ba ito? Anong oras magsisimula at anong oras matatapos? Tina-target po namin is 8 in the morning up to 12 noon po. Kasi inorganize po. Pero kung mag-extend po yan, wala naman pong problema. Ayan. May pakain ba yan? May food po ba? Meron po. Opo. Kasi po gugutumin po yung ating mga taong nasa medical mission. Siyempre, mga bata, mga seniors, di ba? Nakapila yan. Ayan. Pero ang laking bagay yung para sa mga buntis, Lakay, kasi aminado naman tayo, hindi lahat ng kababayan natin nagpupunta para magpa-ultrasound. Ay, oo. Ang mahal kaya ng ultrasound. Magkano pa-ultrasound ngayon na Secretary Ted Herbosa? Malaki ang tiyan eh. Kala ko ako yung tatanungin mo eh. So, ayan, napaganda So, marami pala. Nag-set na po kayo ng mga tent doon, mga siyempre, sa bagay sa barangay, bahala si barangay captain, chairman. Ayan, okay. So, may abogada na para sa legal assistance or paano attorney attorney Aika kung may mga legal problem doon. Ayan, at aside sa Bausi. Aside sa Bausi, welcome po ba 'yon yung mga ganun po? Ayan. Yes po. Actually, yung club po namin, we do legal aid services, free legal services in different places. Yan, kasi baka sabi, may mag-recap man ako. Yung congressman po namin dito, may winaldas yung pera sa flood control project. Pwede ba nga tulungan? Attorney Aika. Iba pala yung ang lala ng problema niya. Kaya ombudsman na po yan. Okay, Ma'am President Linda. Ayan, sige, manawagan po sa ating mga kababayan dyan sa Balintawak, Caloocan para po abangan po kayo. Ayan, sa inyong medical mission, medical and legal mission dyan sa Balintawak. Okay. Mga kababayan po namin, especially po dyan po sa Barangay Pag-ibig Sanayon, nandyan po ang Rotary, joint project po ito ng distrito po ng Rotary District 3830 will be there po for a free medical mission. Marami pong services na gagawin po dyan, together po distribution ng mga medicine and a lot of other services po. Ayan, si Ma'am Pink. Ayan, yes po, gusto din po namin, pwede po bang mag-shout out? Di po? Sure. Hindi po, magpapasalamat lang din po kasi hindi magiging possible po yung mga project po namin na ito, mga kabuuan po ng UGPs kung wala po yung aming mga mentors, then our past district governor and suporta po ng bawat isa sa lahat po ng club, especially po yung lead club po, yung Makati Ayala Triangle and also the E-Club Makati Ayala Triangle Soaring Trailblazers, Rotary Club of Makati, Makati F. Sobel at yung Metropolitan Pateros po as lead clubs and how many more? 17 co-host clubs sa aming buong district po. Attorney Aika. Magkita-kita po tayo sa Sabado. Sana makinig po kayo sa seminar namin at if may other legal questions po kayo, andun po kami kasama po yung ibang abogado ng aming club.
Ayan, kasama na ba yung mga pumasa sa bar ngayon? Hindi pa. Hindi pa sila Hindi pa member. nakapag-o-taking lakay. Ayan, ang Paso District Governor, Ma'am Presi Yulo, ayan. Siguro po kuya, banggitin na lang natin yung iba pang clubs na kasama. Quickly lang po. Rotary Club of Alabang Center Point. Of course, the Rotary Club of Lex et Salus Makati, Rotary Club of Makati Dasmariñas, Rotary Club of Makati Global, Makati Valero, Muntinlupa, Philinvest, Alabang Lampara, Makati Central, na kinabibilangan po ng ating Secretary Ted Herbosa, Makati Cristo Rey, Makati Premier District, and Rotary Club of Muntinlupa, and Rotary Club of Muntinlupa Business District. So ito po ang mga kasama po at sumusuporta dito sa ating proyekto na medical mission. Kasama na rin po ang Rotary Club of Las Piñas. Good luck sa inyong medical and legal mission, mga Rotarians. Kaya gusto ko sana maging Rotarian din, Sister El. Kaya para mahawa ako sa mga yayamanin nila. Kaso busy ka raw sa Mason. Kaso bawal daw yata sa Ilocano ang Rotarian kasi mga Ilocano daw nakirmet. Mga Rotarian ano yan hindi ka naman nakirmet, di ba? GIK. Genuine Ilocano. Marami pong Ilocano na Rotarians. Sa bagay, si Manong Secretary Sani Coloma, ayan. At si dating Congressman General Sammy Pagdilaw at si Attorney Ador Tolentino. Ayan, mga taga-Pinili yan, Pinili, Ilocos Norte. Anyway, ma'am, ayan, good luck po sa Unite for Good President, Ma'am Linda Moya, Attorney Aika Singson, ayan, Ma'am Pink Gilyarte ng Pateros, ayan, wala na yata mga balut dyan, ha? Meron pa rin po. Dadalan ko kayo. Padadalhan pa ulit-ulit kayo sa balut. Si ma'am naman, ang dali makahalata. Pati po gamot. Padala ko na para diretso na. Akala ko sasabihin mo lang ay, nakaramdam. At saka si Past District Governor ating Presi Yulo. Ayan, maraming salamat po. At Kong Hepa Choy, balita ko, hindi lang mga medical and legal assistance, may pakain na, may paangpaw pa yata, Sister El. Dahil malapit na ang Chinese New Year. Lakay na rin, narito rin po yung aming mga members and officers po ng Rotary Club of Makati Ayala Triangle. Kasama po natin dito ay si Gemma Jose and ang kanyang spouse, si Richard Jose. Nakalata ko ito, puro women power ito, Sister El. Lakay, pansin mo, ang dami nila, puro babae. Kaya dumadami mga membro ng uhaw Grabe ka, hindi naman siguro. Hindi naman. Ayan. Mabait lang kayo sadya. Palagi ko nga, ayan, kasi masunurin. Masunurin sa mga misis. Ayan, thank you very much po. At yan po, Mahabin. Ayan ang kabuhan natin palatuntunang Damdaming Bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. The road is long. This time check.